Okay, magandang buhay. Magandang tao! Mabuting tao. Magandang buhay! Okay, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko si Binibining Ruiz upang simulan ang ating panalangin. So yun po tayo at mananangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw. May panaway, bigyan po kami ng kalakasan at talino para sa aming gagawin araw. Yan po at maraming salamat. Amen. Bago kayo umupo, maaaring tingnan niyo muna ang inyong kapaligiran at pakipulot ang mga basura. Pagkatapos nito ay ayusin ninyo ang mga upuan. May nakikita ba akong mga kalat? Ayan. So ngayon, Binibining Marzan, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang lumiban ngayong araw na ito? Wala pong lumiban sa araw. Ayan, mabuti naman walang lumiban ngayong araw. O, so okay na ba kayo lahat? Opo! Okay. Bago tayo magsimula na formal natin aaralin ng ating pag-aaralan ngayon ay magkakaroon muna tayo ng activity. Ikuguro ko kayo sa dalawang at ito ang group 1 at ito ang group 2. Ang pamagat ng ating gagawin ngayon ay pakibasa. Daigdigan tayo! Pamilya ba kayo sa larong pagbubuo ng mga larawan? Opo! Ngayon, bumuuin nyo ang mga pira-pirasong larawan na ito at kung sinong unang makakatapos ay papalakpak. Chicken? Pag sinabi kong chicken, sabihin yung nuggets. Okay, chicken? Nuggets! Well, very good. Okay, ito ang group 1, ito ang group 2. Ay, pakidikit pala dito. Dito sa papel na ito. Pakidikit. Pakidikit dito. Okay, nauna ang group 1. Okay, nauna ang group 1 ngayon. Umayos na kayo? Okay, umupo muna kayo. Ngayon, sa ating aralin, ginawa yung activity o paglalaro. May ideya na ba kayo kung ano yung tatalakayin natin ngayong araw? Okay, listen nyo ka. Sa tingin ko po, ang mag-aaralan po natin ngayong araw ay tungkol sa geografiya. Okay, very good. Sino pa? Maaari po magtaas sa kamay. Okay, Mr. Baldon? Sa tingin ko po ay about sa mga daigdig. Ayan, palakpakan. O, palakpakan na lahat. Okay. Ang mga natukoy ninyo katulad ng mga geografiya at ang daigdig ay nakapaloob dito sa ating at tatalakayin ngayong araw. So ngayon, inaasahan na ang mga mag-aaral ay masusuri ang katangian ng pisikal ng daigdig. At ito ay nahati sa dalawa. Ang katuturan at 5 tema ng geografiya at ang struktura ng daigdig. At napapahalagahan ng interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. At ang panghuli ay nakagagawa ng slogan. Nakagagawa ng slogan patungkol sa pangalaga o tungkol sa daigdig. Pakikipag-interaction sa daigdig. Ngayon, ito. Pakibasa muli. Ang pisikal ng daigdig. Ayan. Ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang salitang geografiya? Miss Aniega. Ang geografiya po is nangangahulugan ng pagtalakay po sa mga pisikal na katangian ng ating daigdig. Ito po ay galing sa salitang geo na ibig sabihin ay earth o mundo at grafiya ng paglalarawan. Tumpak. Palakpakan ni Miss Aniega. Ayan, very good. Ang geografiya ay isang siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng mundo. So, iyon ang tinutukoy ng geografiya katulad ng mga sinabi ninyo kanina. Ngayon, kanina sa mga nilaro ninyo, tingnan ninyo ang ating kapaligiran. Ano yung nakikita ninyo? Ben. Opo. Kapaligiran, ano yung napapansin niyo sa ating labas? Yan. Puno! Ayan. Ano pa? Ano ba? Ayun. Very good.
ang iyong tubig. Ngunit, taong 1984, pinanghay ang 5 tema ng heograpiya. At ito na ang lugar, lokasyon, rehiyon, paggalaw, at interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Ito yung matutukoy natin na 5 tema. Wow! Pakibasa. Lokasyon, lugar sa mundo. Lugar, katangian na ayon sa isang pook. Rehiyon, pinag-iisa dahil sa pagkakapareho. Interaksyon ng tao sa kapaligiran. Ugnayan ng tao sa kinaroonan. Paggalaw, pag-alis ng tao. Ha? Stop. So, ang 5 tema ng heograpiya ngayon ay tinutukoy ang lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran, at paggalaw. Kapag sinabi natin lokasyon, ito ang lugar sa mundo. Halimbawa, ang lokasyon na dito sa Pilipinas. Sa mainit, kapag sa Amerika, malamig. Ito yung matutukoy natin ng lokasyon ng lugar sa isang mundo. At kapag sinabi naman natin lugar, ito ay katangiang naaayon sa isang pook. Halimbawa na lamang nito ang lugar dito sa Aurora, isang probinsya. At sa Manila ay yon, very good. Wow! At ang rehiyon, pinag-iisa dahil sa pagkakapareho. Sino nakakaalam ng salitang rehiyon? Miss Nega. Halimbawa po dito sa Pilipinas, meron tayong 14 or 15 na rehiyon. Pinag-iisa po sila dahil po meron po silang pare-pareho. Halimbawa sa produkto o kaya naman sa physical features. O kaya, halimbawa sa mga bulog-bulukin. Very good. Palakpakan si Miss Nega. Tama ang kanyang binanggit dahil ito ang tinutukoy ng rehiyon. Pang-4, interaksyon ng tao sa kapaligiran. Alam na alam na to dahil tayo mismo na mga tao kung paano tayo nakikipag-interact sa ating kapaligiran. Ito ba ay ating napapangalagaan o ito ba ay ating naaabuso? Napapangalagaan! Ayun. Dapat ipagpatuloy natin ang pangangalaga sa ating kalikasan. Ang pang-5 ay ang paggalaw. Ito ay pag-alis ng tao. Halimbawa andito ako sa Aurora. So, lilipat ako sa ibang lugar. Halimbawa sa Maynila. Bakit ako lilipat? Maaaring doon ako magtatrabaho kasi doon ako nagkakaroon ng panghanap buhay. Naiintindihan? Yes! Ulit. Ano ang 5 tema ng heograpiya? Lokasyon, lugar, rehiyon, interaksyon ng tao sa kapaligiran, paggalaw. Ayun, palakpakan niyo yung mga sarili. At ngayon naman, dadako naman tayo sa 4 na ating, ito muna pala tayo sa istruktura ng daigdig. Kapag sinabi natin na ito, pakibasa. Core, kailanimang bahagi. Ang core, di ba sinasabi dito, kailalimang bahagi. Ito yung mismo pinakailalim ng mundo. Yung pinakailalim ng daigdig. At dito ni matatagpuan yung mga iron at nickel. Yun yung mga metal. Ngayon naman, dito tayo sa pakibasa. Mantel, patong ng mga batong maiinit. Dito sa mantel, ito yung mga bato na maiinit at ito ay tatagpuan mismo sa loob ng bulkan. Ito yung nagkakaroon ng, anong tawag dito? Yes, very good. Ngayon naman, pakibasa. Matigas at mabato. Dito sa crush, ito mismo, ito mismo sa tinitirahan natin. Wow! Dito tayo naninirahan. O
Hemisphere. Ang North at South Hemisphere ay hinahati sa Ecuador. At kapag East at West naman, ito naman ay hinahati ng Hemisphere. Meridian. Ano ba Okay. yan? Ano na nga, ito, ano na nga ang apat na hemisphere? North, South, East, West. Very good. Napilit naman ako sa mga grade 8. Yes. Ngayon naman, sa tingin ninyo, paano nakakatulong ang ating inaral ngayong araw? Paano nakakatulong ang ating pinag-aralan ngayong araw? Okay? Miss Sanyega, mamaya ka, Miss Nakakatulong po yung pinag-aralan natin ngayong araw para po siyempre po sa ating sarili at para po makapagbahagi din po tayo ng kaalaman sa mas mga susunod na henerasyon tungkol po sa physical na katangian ng ating mundo. Yan. Thank you. Miss Aquino? Hindi rin Aquino? Ang mga pinag-aralan po natin ngayon ay makakatulong po sa atin na nagbibigay ng awareness sa atin kung ano nga ba yung pagkakaiba ng lugar na lokasyon, lugar, rehiyon at interaction sa kapaligiran at yung pagdalaw. Okay, very good. Ngayon naman, susubukan ko kayo kung talagang naalala ninyong lahat. At ito ay maalala mo kaya. Ngayon, tingnan ninyo ang underarm chair ninyo. May pakikita kayo dyan na? Langot. Okay, okay, muna. Bubuhat ako ng number dito at kung sino yung matatawag ko, siya ang maswerteng sasagot. Okay. Number 3. Okay. Number 1. Ma'am, number 35 po. Pakibasa. Ito ay nanggaling sa salitang Griego na geo o daigdig at grapia o paglalarawan. Ang sagot po ay geograpia. Very good. Wow! Ang galing! At ang susunod na maswerteng aking nabunot ay number 4. Wow! Ano siya? Wala, dalawa yung number ko. Okay? Ano yung Pakibasa. Nagsasabi ito ng mga katangiang naayon sa isang pook. Ano ito? Lokasyon. Mali. Ito ay Lugar. 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 Meron ko ako sa At pangatlo, pakibasa. Wait lang. matigas at lugar. Po, ako po. Pangatlo. Wala nga number 3. Okay, number 3. Pakibasa. Ito ang matigas at mabatong pake ng kaibigan. Ano ito? Ang grass. Very good. Palakpakan si Mr. Carrasco. Number 4. At ang pinaka huli ay number 2. Ito ang kailalimang bahagi ng daigdig na sumasaklaw ng mga metal tulad ng iron at ore. Wala. Tama si Mr. Marsha. Ito ay ang core. May huli pa pala tayong maswerteng matatawag. At ito sa number 5. Tumayo ka na, Miss Aquino. Pakibasa. Hindi na yan. Uy! South, East, North, West. Okay, palakpakan ninyo yung... Wow! Very good. Okay. Mararating talaga ang mga grade 8. Bangko kami. Okay, ngayon naman, maaari niyo bang ilahad sa akin ang ating mga pinag-aralan ngayong araw? Yung mga natutunan niyo ngayong araw. Okay, Miss Sanyega. Ang natutunan ko po ngayong araw ay ang ibig sabihin ng salitang geograpia. Mula sa salitang Griego na geo na ibig sabihin ay daigdig at
na ibig sabihin ay paglalarawan. Natutunan ko din yung core, mantel, tsaka class. Tapos yung apat na hemisphere, north, south, east, west. Tapos nakahati po siya sa dalawa, yung equator at saka yung prime meridian. Palakpakan si Nega. Okay, may kulang pa. Ano yung mga, yung pangalawang paksang ating tinalakay? Magtatawag ako. Miss Ruiz? Tungkol po ito sa struktura or sa tatlong bahagi ng daigdig. Ito yung core, mantle, at yung crust. Okay, maaari mo ba ulitin ang kanilang mga sinabing Mr. Carrasco? Para sa akin, ang pangalawa ating pinag-aralan ay ang rehiyon, lugar, lokasyon. Palakpakan ninyo yung mga sarili. Dito na lang ako yung pinakahanga, okay? Ayan naman, paano nyo papahalagahan para mapanatili ang kaayusan ng ating kapaligiran? Okay, Miss Aquino. Sa pamamagitan po ng pag-aalaga nito at pagbibigay ng awareness na mahalaga ang alagaan at ingatan ang ating kapaligiran. Okay, may isa pa ako natanong. Miss Marzan, maaari mo bang ibahagi ang paano mo papahalagahan, okay? Paano mo papahalagahan ang kaayusan ng ating kapaligiran? Mapapahalagahan mo po ang kaayusan dito sa kapaligiran kung sa sarili mo mismo is alam mo na yung salitang disiplina. Pagdidisiplina sa sarili. Very good! Lalagyan yung mga nasagot. At ngayon naman, magkakaroon tayo ng pagtataya. Ito ay sasagutan nyo lamang ng 3 minuto. Okay, pakipasa. Okay, time's up! Tapos na ang lahat. Ngayon, makipagpalit kayo sa inyong katabi. Okay, ano ang sagot sa number 1? Pakibasa muna ang hinihinging katanungan doon at ito ay inyong sasagutan. Okay? Miss Nartates, binibining Nartates. Ang termi ng geografiya ay nagmula sa salitang Latin na geo o daigdig at grafiya o paglalarawan. Ito ba ay araw o ito ay between? Araw po. Ay between. Between. Very good. Pangalawa, Miss Aquino. Ang lugar ay nagsasaad. Ito ng mga katangian na ay sa 10 araw. Araw, palakpakan, tama. At ang pangatlo, okay, Miss Gamara, binibining Gamara, maaari mo bang basahin ang pangatlong tanong at ito ay iyong sagutan? Ang mantel ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ano ang iyong sagot? Araw. Very good. Wow! Pang-apat, okay, Miss Ruiz, maaari mo bang sagutin? Ang kailalimang bahagi ng daigdig na sumasaklaw ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ito ay between. Between. And Araw. Joke! Okay. Okay, panglima, Mr. Badal, maaaring bang basahin ang panlimang tanong at ito ay iyong sagutan? Ang lokasyon ay nagsasaad sa mga lugar sa mundo. Ano ang iyong sagot? Buwan po, joke lang, araw po. Very good! Wow! Okay, sino ang naka-perfect? Magagaling talaga na perfect ninyo lahat. Lakahan nyo inyong mga sarili. Ngayon, bago tayo
ating kapaligiran. At kung paano nyo ito magre-reserva. At ito ay ilalagay sa 1/8 illustration board at ito ay ipapasa sa susunod nating pagkikita. Ayan. Naiintindihan ba? Chicken? Nuggets! Pag sinabi ko nuggets, sabihin chicken. Nuggets? Chicken! Muli, chicken? Nuggets! Okay, very good. Ngayon naman, bago kayo tumayo at kunin ang inyong mga bag at umalis, maaari nyo bang pulutin muli ang mga kalat sa inyong paligid at pakiayos ang mga upuan. Ayan. Okay? Dahan-daan tahimik lamang na lalabas sa ating pinto. Okay? Paalam at sa susunod natin muling pagkikita. Paalam din po! Inaasahan ko na sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito.